Ayan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat at another vlog content na naman po tayo ngayon guys. And for today's content, pupunta po ako kay Regan. Ayan, kay Sir Renante Mendoza dito po sa Cavite. Sa mga hindi pa po nakakalam, si Sir Regan or si Sir Ray Mendoza po, siya po ay gunsmithing. So, alamin po natin mamaya sa kanila kung ano sa kanya, kung ano po yung mga services offered niya pa dun sa kanyang shop. So ang gagawin po natin dun guys, magpapalagay po tayo ng yung aking metrilyo na Pastigios Special Custom. Papalagyan ko na po siya ng tamres. So mamaya po pagkadating po natin dun sa shop ni Sir Regan, i-discuss po natin yung mga different tamres dun sa ating pistol, kung saan banda nilalagay ang mga tamres. Kasi for me yung ipapalagay kong tamres ay yung ito yung aking pagtamp, yung aking kaliwa. Kasi pagka nahihirapan po kasi ako dito pagka nag-recoil yung gun, dahil caliber 40 po yung aking gamit na major load. Minsan nag 175 power factor ako. So although ang major load ng caliber 40 ay nasa 170 power factor lang, sinusobrahan ko po yung sa akin. Hindi ko po ini-eksakto. So 175, naglalaro po siya sa 175 to 177 power factor. Minsan yung gun dahil malakas po, major load, aangat siya, nabibitawan ko po yung pag-grip ko. Gumaganon, parang dumudulas po itong aking thumb. So mamaya discuss natin yung iba-iba, kasi meron ding dito sa right-handed po ako. Dito po yung aking right, pwede ring may tamres din dito, yung ambidextrous safety notch, pinapa-extend yun. So mamaya i-demonstrate po natin doon mismo doon sa shop ni Sir Regan Mendoza. Ayan, so yun po yung ating content ngayon. Titingnan po natin yung design na ipapalagay ko doon sa tamres ng aking metrilyo. At the same time, tingnan na rin natin yung mga ibang pag-proceed pa natin kay Sir Regan. Mayroon na ba siyang catalog? May mga naka-design na ba siya? Napipiliin mo na lang? Or sa atin manggagaling yung design? Ganon. So tingnan po natin mamaya, kasi kilala po si Sir Regan sa mga customize. Nagko-customize po siya ng barrel. May mga serration po siyang ginagawa. So tingnan po natin lahat yung mga gawa niya at yung mga pwede pa natin ipagawa sa ating unit. Usually kadalasan yan yung stock gun. Yung stock gun natin, dinadala natin sa kanya. So pinapatuno natin, at the same time pinapa-customize po natin. Pero this time po yung akin ay gagawin pong yun lang po ipapagawa ko sa kanya, yung tamres po ng aking metrilyo Pastigios. Kino-ordinate ko na po kasi kay Sir Mar yung aking special custom na 2011 relation nga po sa tamres. Pero according po kay Sir Mar, ang model lang po nila mayroon sila sa tamres ay yung kanilang Grandmaster. So yun po yung Pastigios Grandmaster. Yun lang daw po yung nilalagyan nila ng tamres, kasi yung Grandmaster nila usually yung mga kadalasan ngayon, dahil uso na po yung ating optics division, na kadalasan po yung Grandmaster nila ay ginagamit po nila sa optic division. So pag optic division po kasi allowed din po yung tamres. So yung model po nila dun sa aking unit, yung aking special custom, ay sa kasamaang palad ay hindi daw po yun nilalagyan ni metrilyo ng tamres. So pasintabi na lang po kay Sir Mar, kasi I think yung tamres kasi na yun makaka-help po sa akin sa aking shooting competition. Kasi nga po, yun nga po, sabi ko nga, malakas yung aking major load. Naglalaro po siya sa 175. So dahil nga hindi ko siya nagigrip ng maayos, may tendency talaga na pag dumulas ito dun sa aking frame, yung angat po ng baril masyadong mataas. Ayan, so matagal ko na pong inobserve bago ko po nag-final decision na papalagyan ko po siya ng tamres. Matagal ko na pong inobserve na baka mamaya kulang lang ako sa dry fire, hindi ko siya nagigrip na maayos. So taon po bago ko po nakapag-decide na palagyan po siya ng tamres. So nagda-driver naman ako, regular naman ako nagda-driver, regular naman ako naglalaro, nagpo-practice. Pero ganun po talaga, medyo talagang mahina po yung grip ko dito, yung pag-grip ko dun sa aking thumb. So nag-decide na po ako na palagyan ko po ng tamres, pakasakali pong kahit pa paano madagdagan po yung ating performance sa shooting competition. Ayan, so ulit again po,
Pasintabot po kay Sir Mar dahil yung special custom hindi naka-design for thumb rest. Pero yun nga po, kahit papano for the benefits of my shooting career, sana makatulong. Yun nga po, nag-canvas na rin po ako sa mga iba. Yun po yung ating i-discuss mamaya kasi marami nga pong thumb rest. May thumb rest din na nilalagay dun sa slide stop ng barrel, kaya lang hindi po sukat dito sa aking thumb yung dun sa slide stop pagka nilalagay. So mamaya makikita natin nung actual yung discussion saka nung pag ni-release ko na yung barrel. So titingnan po natin bakit dun ko po ipapalagay dun sa aking thumb rest. So yun po guys, at proceed po tayo sa Cavite at punta po natin si Sir Renalte Mendoza. Ayan po guys, kita-kita po tayo doon. Ayan guys, nandito na tayo sa harapan ng Ray-Gun. Ayan, dito po yung shop nila. Medyo napaaga lang tayo kasi ang opening po nila dito ay 8 AM. Ayan, antay lang na natin. Okay, papasok na tayo sa sa loob ng Ray-Gun shop. Dito ang kanilang parkingan. Okay guys, pasok tayo sa sa office ni Sir Ray-Gun Mendoza. Ayan guys, ito yung kanyang office. Ayan, may logo po siya dito. Ray-Gun Corporation. Ayan, yung mga dingding guys, nandito na yung mga yung mga barrel na kanilang pino-customize. At the same time, nag-manufacture din pala sila. Kita mo na agad dito. Tapos dito po sa loob, nandito po yung kanilang indoor firing range. Ay, makikita mo na rin. Dito na rin yung kanilang indoor firing range. Para yung mga pinagawa nating barrel, pwede nang i-test fire dyan agad. Ito po yung, wala po si Sir Renante. Ang nadatnan po natin yung kapatid niya. Hi ma'am, good morning po. Ayan. Ayan, so ma'am, ito po yung unit ko. Okay guys, nandito na po tayo sa loob at kasama ko po yung kapatid po ni Sir Renante Mendoza dahil sa ngayon po wala daw po siya. Pero sana pag-release ng unit, nandito po siya para makausap po natin siya. Pero si ma'am, kaya naman po i-discuss yung mga katanungan natin in relation sa ating mga ipapagawa at yung mga ibang services po nila. So unahin po muna natin yung ating ipapagawa guys, yung thumb rest. So ito po. So ang magiging ano daw ng thumb rest, ma'am, pag-explain naman sa ating mga viewers. Yung thumb rest na pwedeng magpagawa daw sa kanila, pwedeng may catalog sila, at the same time pwedeng magaling sa shooter. Ano po ba ma'am? Pag may mga gusto po design, pwede po. Any design pwede naman sir. Ina-accept ko talaga namin. Okay, yung mga gusto nating design, like sa akin, meron akong gustong design, pwede mong sabihin sa kanila at yun po yung gagawin nila. Then the other one, may sarili silang Design. may sarili silang design like ito, nakalapag yung ating barrel. At ito po ay may mga design po sila sa thumb rest. Ayan. Na pwede natin pagpilian pagka gusto nating porsyonada natin yung design nila. So yung ito yung isa. Sa race ka naman yan sir. Sa race gun naman yung isa. So may serration daw to guys. So pwede Laser na lagyan ng serration ng design. Laser design. Laser design. Ayan. At yung ating sa akin naman, yung aking napili. So ang ideal kasi sa akin sa thumb rest guys, yung may cover dito sa slide. Ayan. Ano ibig sabihin ng may cover? Kasi pagka nag-thumb tayo, ito, pagka tinamp natin to, minsan yung thumb natin tumatama dun sa slide. Tumatama dun sa slide pagka wala siyang cover. So sa kanila po, lalagyan na po nila ng cover. Okay, yung pinagaya nating design, ganito po, yung bagong labas, yung sa TS3. Ayan, yung thumb rest ng TS3, may cover po yan. At kung gusto ko, medyo nakaangat po yung kamay ko na naka-island. So bagay, ideal po ito sa kagustuhan kong thumb rest na ipagawa. Ito, so kaya po nilang gawin ito. Ito ma'am, so okay naman po yan. Yes po. Ayan.
Kahit ano sir, kaya naman. Kahit naman daw kaya nila. Di ba? Ate, mamaya, tingnan natin yung mga ibang services nila at may mga sample silang baril. Pakikita natin mamaya. So for now, yung tumbres muna. So guys, i-discuss natin kasi yung sinabi natin kanina na ang tumbres ay iba-iba. Di ba ma'am, ang tumbres hindi pare-parehas yan. Opo, may Oo. design. Saka yung location ng baril. Kasi yung isang tumbres natin, pwede sa slide stop. Yes po. Ma'am, meron din po kayo ma'am, yung sa ilalagay po dun sa slide stop. Binibuild. Binibuild po. Meron din po sir kasi nabibili yung ready na siya Okay. sa slide stop. Stopin na lang, sasalpak Pero na lang. yung iba sir, syempre gusto nila discount. Mas nagpapabuild sila sa amin sir. Yung original yung slide stop po yung gagawin. Ayun, okay. Yung tumbres. Yung original na slide stop natin, yung po yung go-customize nila. So, yung design na ideal natin, pwede na lang gawin yon. Sa akin, yun yung isa, yung slide stop. Yung pangalawa, dito. Yung sa akin, dito ipapalagay. So, katulad nga yung sinabi ko kanina, yung slide stop kasi, yung kamay ko, medyo, pag sa slide stop ko nilagay, medyo maiksi, nakaangat. Kaya gusto ko dito, para yung kamay ko talagang pumpersa dun sa pag-grip. Okay, una yung slide stop, pangalawa ito, yung pangatlo naman yung ambidextrous safety ma'am, di likod. Yes po. Di ba pinapa-extend po nila yon? Cabo guard. Thumb guard, gumagawa rin po kayo nun. Ayun. Yun, gumagawa din po sila guys yung sa ambidextrous na safety nuts natin na pinapa-extend natin. Kaya rin nila gawin yun. Ayan, but for the meantime sa akin, ang ideal ko ay dito po. Dito yung aking tumbres. Yung Ayan, ito po yung may sample po sila dito, yung ambidextrous natin. Ito po yung, ayan, pina-extend po sila. Ito po yung design. Ayan. So, depende pa rin sa inyo yan kasi nagli-laser din po kayo, di ba? Ayan, kanya-kanya po yan. Kung lagyan natin ng sarili nating design, kaya po nila yon. Kahit yung maliliit na logo, tinignan ko, clear naman po yung kanilang gawa. In relation naman sa tumbres, ma'am, required ko bang iwan yung unit para gawin nyo? Yes po sir. Ayan, so iwan lang talaga natin yung unit natin para sa ganun, masukat talaga nila. Kasi pagka pinit nila to, nilagay nila yung tumbres na in-order natin, talagang may eksakto yung pagkalagay. So, required po natin iwan yung unit. Iti-trade po yan sa amin yun. Iti-trade. Ayun, sige. Ma'am, yung sa tumbres po, kasama na itong pa-quotation na po tayo guys, kung magkano. So, bali, ma'am, yung tumbres, according kay Sir Ray, quotation niya ako ng kasama na itong yung pintura. Yes po. Magkano. Ang sa akin, sinabi niya, 4-5 daw. 4-5. Anong color po sir? Ano ma'am? Parehas na po natin sa dito. Black. Share ako din po siya. Yes, Yung po. color niya. Ayun. Hindi, I think ma'am, yung parang mo. Mas maganda black sir kasi Para- accessories yung po black. Oo, yung lining niya. Yes po. Black red. Parang binalang color. Sige, black na rin. Bali sir, kailangan ko po ng license po. License. LTC tsaka business. Sige po, oo. Okay guys, ito naman yung isang sample pa nila na tumbres, pang open naman, pang open. Yan, may mga kung makikita nyo, may serration na po siya dito. So para hindi po dumulas yung ating thumb. Yan. Okay guys, ito na po yung ating tumbres na ginawa po ng Raygun. Ayan, so okay na po siya. Tingnan nyo po yung style niya. Napakaganda po ng pagkakagawa po. Yung serration, maganda po yung pagkagawa niya. Pinadaan na po ito sa laser. Yung serration. Nakuha po yung gusto kong forma ng tumbres at kung saan po siya. Kung titignan nyo rin po guys, ayan po yung cover niya sa slide. Hindi na po datampi yung thumb mo dun sa slide.
Hindi ko makita. Gusto ko na matulog kanina dyan eh. Mabiyak. Ay, strong hand. Gagawin nito. Sakto ah. 2 minutes unloaded bro. Clear. Clear, hammer down. Pause there. Bisa. Hammer down. 2036.